Good evening mga ka-ride. Happy Huwebes po sa ating lahat. Huwebes March. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang tayo nag-January, ngayon March na. Parang isang pikit lang natin, no? Ay March na. At sa susunod na pikit, April na. Kami mga ka-ride, no, naalala niyo po yung mga nakaraan, no? Yung ginanap na Boss Ironman 2024, na kung saan meron pong mga nadidisgrasya, no? At may mga na-aksidente na hindi kasali pala nitong event na ito, no? May isang vlogger, no, nag-share sa kanyang karanasan at sinabi niya last na raw yung pagsali na yon. So bilang isang rider, no, siyempre napakagandang mangyari yung mga ganoong klaseng event, no, yung Boss Ironman nga, na kung saan na makikita natin yung mga naggagandahan na mga big bike, no, na siyempre bilang hindi pa naman tayo nakagkaroon ng big bike, kahit man lang makita sila, no, sa kalsadahan ay nakakatuwa, no, nakakataba ng puso. Kaya nakakalungkot lang isipin na sa ganong event ay mga na-aksidente, may mga nadamay at may revelation nga. Nako, nakakalungkot dahil ang nangyari pala ay payabangan na yung nangyari, no? At hindi lang yon, no, dahil nagkaroon na ng away, no, ng magkabilaan, no. Although kung kasali man ito yung mga nadamay, man ito yung mga hindi kasali sa naturang event, no. Thank you, sir. Ayon nga sa sinabi ng isang vlogger na sumali nga sa Ironman, iba na raw, no? Iba na yung mga nangyari noong nakarang linggo lang sa isang event na ito, dahil ang nangyari daw pala bang pataasan na ng ihi. Paano masabi? Baga ang pagkakalam ko kasi sa Boss Ironman, no, pagkakalam ko lang, hindi siya katulad ni MotoGP. Kung matatandaan nyo, alam ko hindi lingid sa inyo yung MotoGP, na kung saan ang idol nating si Valentino Rossi ay ilang bisis nang nag-champion sa MotoGP. So na kung saan talagang ito yung tinatawag na pabilisan, kasi ang magcha-champion napakalaking premyo, no. Although hindi naman pa ako nakasali sa Ironman, pero pagkaalam ko mas malayo yung diferensya nila, mas malayo yung pagkakaiba nila sa MotoGP. Although itong MotoGP marami ding nadidisgrasya, pero bardagulan talaga tayo. Kung nakikita nyo po yung mga kasali, no, ng MotoGP, bardagulan, no? Parang nagnanais talaga nila na makuha yung corona bilang isang champion. No, pero sa MotoGP, pero sa Ironman, no, Boss Ironman, pagkalam ko hindi ganun, no? Kasi maraming, pag natapos na yung event, may nag-finish, no? Finisher nga, ika nga, Boss Ironman finisher. Ibig sabihin natapos nila yung kung ilang kilometro yung kanilang dapat tapusin nga itong mga kabilang o kasama nga nitong event na ito. So nakakalungkot nga nung sinabi ng isang vlogger, no, na kasali sa naturang event, na nag-iba na, no, baga payabangan na, pabilisan na, tapos dumating na sa punto na pati yung pangatlong lane ng kalsada, pangatlong lane ay kinain na. So dapat siguro mas maganda yung
mas maganda sa mga namumuno ng event na ito ay ipaunawa din nila, no, na ipaunawa din nila na ang kailangan ng nating kainin ay isang lane lang, kasi nga I mean yung katulad ng sa MotoGP na kung saan yung kalsada na yun ay para lang talaga sa attender o yung mga kasali sa event ng MotoGP. Itong Ironman hindi, di ba? Kaya nga nakakalungkot, meron palang ganong pangyayari na pati yung mga hindi kasali nagkaroon na ng nadadamay na dahil siguro may mga rider, no, hindi naman lahat usually na kasali na turang event nagiging mataas na rin siguro yung ihi. Kaya sana dapat mas matindi pa yung pagpili o yung aproba itong mga kasali nga itong event na ito, upang sana sa 2000 susunod na mas maganda siguro na magiging mas mahigpit sila sa pagtanggap sa mga attender, yung mga kasali nga sa event na ito, upang kasi di ba nakakalungkot, may mga hindi kasali na sumali siguro sa away, baka nagkaanuhan ba yan, nagkainitan ba sa gitna ng kanilang biyahe o event. Sana maging aral ito, no, sa namumuno, no, namumuno ng event na ito, upang sa susunod na event wala nang madamay, no. Ito may namatay, talaga nakakalungkot kasi may namatay, no. Kawawa yung mga pamilya na maiwan dahil lang sa hindi naman kapabayaan nung event, no, hindi sa mga kasaling rider na yun nga, no, nakasaling rider sa event na ito. Nakakalungkot po isipin, masakit po sa pakiramdam na may mga namamatay, no, dahil sa disgrasya nga, dahil sa yun nga, hindi na maayos yung pamamaraan o nagiging nagiging payabangan na yung event, nagiging agresibo, hindi sa tama kundi sa mali, kasi nga wala naman ako dun hindi natin talaga totally alam kung ano yung mga nangyari, pero nga sana, no, maging warning to sa nag-ordina itong event na ito, upang sa susunod na event ng Ironman ay wala nang mamatay, no, wala nang madamay na civilian, wala nang mamatay na kalahok dahil sa kapabayaan o kayabangan ng ibang mga rider, no. Nakakalungkot lang isipin, napanood ko ganun, may ganun palang nangyayari sa gitna ng event na ito. Mas maganda din yung maging alerto o magiging magiging stricto tayo sa kung naman dapat, kasi ang buhay ang nakataya nito kung magkakamali ka, talagang may masasaktan, may maiiwan ng mga pamilya. Yung mga pamilya na yun na naiwan niya, nakakalungkot. Gulo, talagang sagutin, pero siyempre, di ba, mas maganda pa rin na matapos yung event na nagiging maayos po, walang nadisgrasya, walang nasaktan, di ba? Yun siguro mas maganda yung pagtibayin pa ng pamunuan ng Ironman, para sa susunod na event ay wala ng aksidente o pangyayaring ganito na hindi maganda, na may mga pamilya o may mga malulungkot na pamilya na maiiwan. Man tayo kontra sa event na ito, yan nga, tantuwa nga ako pag nakakita ako ng mga event na ito, ang sana lang na mangyari, di ba, na wala nang madisgrasya pa na susunod na event, no. Sana yung mga sumali, isipin naman nila yung pamilya na maiiwan nila, no. Kasi hindi lang kayabangan yung ipapairal, dapat sundin kung ano man yung mga protocol na ipinapatupad ng naturang event upang walang aksidente na mangyayari, diba? Mas maganda yung nakauwi ka, natapos mo yung event mo, finisher ka, pero walang nangyaring masama.
Nakaka-ride, maraming salamat ha. If like this video, please like and share. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Road Rider. Bye-bye. Bye-bye.